Okay, isa pong mapagpalang gabing muli sa atin pong lahat na ngayon po ay nakaabang sa atin pong pag-aaral na ito. At una po ay nagpupuri tayo sa ating Panginoon sa kanyang pong kabutihan sa buo pong maghapon na kanya pong ibinigay po sa atin. Salamat po sa kanyang pag-iingat. Salamat po sa kanyang pagliligtas sa atin po. Hindi lamang po sa physical, pati po sa atin pong mga spiritual na buhay. Siya po ay nariyan para tayo po ay ligtas. At muli po, ngayong gabi ay mag-aaral naman po tayo ng isa pong pamilyar na kwento sa Biblia na ito po ay napapakinig po natin sa mga taga-sanglibutan ang pangalang ito, ano ho? At yung Samson and Delilah, ano ho? So yung Delilah, yan po ay kinakanta ng mga taga-sanglibutan. At ang Samson naman ay pangalan po ng maraming tao. So ngayon po ay pag-uusapan po natin yung pagliligtas po ng Diyos tungkol po sa buhay po ni Samson. Kukunin po natin dito yun pong muli pong futuristic event sa gagawin pong pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po ako in the book of Judges. In the book of Judges, chapter 16. Okay. Chapter 16, verse 28 hanggang verse 30. Okay. So ito lang po muna yung babasahin po natin. Medyo mahaba po yung pinagkunan po. Kaya po ang mahalaga po ay maikwento ko po sa inyo yung pong kompleto pong nangyari dito po sa tagpong ito. No, dahil kukulangin po yung ating oras kung tayo po ay magbabasa po ng tatlong chapters. Ano po? So basahin lamang po natin ang Judges chapter 16 from verse 28 hanggang verse 30. Sinasabi po dito, at tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa inyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ang bahay at isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa'y sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo, at inubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. So, ito po yung ending na po ng kwento po sa buhay po ni Samson. And I would like to tell to you the story of Samson. Ano po? So, nakilala po ang story pong ito, ano po, na meron pong tatlong character. Samson, Delilah, and the lion. No? So, tayo muna po ay dumalangin sa Diyos para po samahan po tayo ng maunawaan po natin ang kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa muli pong pagkakataon na makapag-aral po kami ng iyong mga salita. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat nakikinig, lalo na po yung hindi pa po natitiyak ang kaligtasan mo, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak, ay sa kwento pong ito ay amin pong makita, Panginoon, ang mensahe ng iyo pong pagliligtas. Dalangin po namin, Ama, na sasamahan niyo po kami sa pag-aaral po ng iyo pong mga salita. Tunay nga po na patuloy ka pong magtawag ng mga tao para po makapakinig sa gawain pong ito, O Diyos. Kahit po kakaunti, kami po ay natutuwa at nagagalak sapagkat sinabi mo, Panginoon, na kung meron pong isang tao na magsisisi ng kanyang mga kasalanan at tatanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas, at siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan,
ay nagkakatuwa po ang mga anghel sa langit dahil po sa isang tao na nagsisi, Panginoon, at nanampalataya sa iyo at nagtamo rin po ng kaligtasan. Amang banal, kung yung isa nga po ay nagdiriwang po ang anghel, Panginoon, magligtas ka ng maraming kaluluwa, gamitin niyo po ang online video na ito para maabot ang maraming tao ng iyo pong pagliligtas. Amang banal, puspusin niyo po kami ng iyo pong banal na espiritu at patawarin sa aming mga kasalanan. Ito po ay aming samo at dalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so mga minamahal, tayo po ay dadako na po sa ating pong pinag-aaralan. So, mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa book ng Judges na po. At makikita nyo po na halos yung Biblia po, yung mga familiar story po ay napag-usapan na po natin. And I hope and I pray na dun po sa mga kwento pong yun, ay nakita nyo po kung paano pong ang Panginoon ay nagliligtas. Yun po kasi yung pinakang maganda sa atin pong ginagawang ito. Hindi lamang po dumami yung ating kaalaman, kundi maunawaan natin na dito pala sa kwentong ito ay meron na pong ipinapakitang pagliligtas ang ating Panginoon. So, ang huli po nating pinag-aralan kahapon ay tungkol po sa Jericho, ay yung pagbagsak po ng bayan ng Jericho, mga minamahal, at yung pagguho ng kanilang pader. Na kung saan, ito po ay tinukoy natin na ito po yung kuta po ni Satanas, ito po yung masasamang samahan ng tao na kung saan ay inutos ng Diyos na lipulin, at kanilang samsaman at patayin, mga minamahal. So sapagkat sa Bible po, talaga pong karapat dapat po sa mga tao po na hindi nagsisisi yung salita pong kamatayan. Well, tayo pong lahat ng tao ay deserve sa bagay na yon. Pero yun nga lamang po ang biyaya, tayo po ay nakakilala at ang Diyos ay nagpakilala po sa atin para tayo po ay huwag mapahamak at magtamo ng buhay na walang hanggan. Sa kabila po ng pareho lang naman po tayong makasalanan, ang kahigtan nga lamang po natin, nakilala po natin ang ating Panginoon. Muli po, sa kwento pong ito, samahan niyo pong muli ako para po makita po natin yung mensahe ng Diyos tungkol sa kaligtasan. At konting lesson para po sa mga mananampalataya. Sa lahat po ng mga hindi po namin ika nga po ay kasama sa pagiging Baptist, kami po'y natutuwa, kayo po ay nakakasama po namin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At huwag niyo pong isipin na ito po ay para lang po sa amin. Ang salita po ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao, para lahat ng tao ay maligtas. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang mga Baptist, sila lang yung dapat nag-aaral ng Bible, sila lang dapat yung nagbabasa ng Bible. So, ang Bible po ay ito po yung manual ng tao para maunawaan po natin kung ano po dapat yung atin pong gawin sa buhay pong ito. At pag tayo po ay pumunta sa kabilang buhay, meron po tayong naalaman at naintindihan po natin yung pong ating patutunguhan. So, magsimula po tayo sa gabi pong ito sa kwento po ni Samson at Delilah. So, mga minamahal, nais ko muna pong tingnan ano po ba yung istorya po dito. So makikita po natin na ito pong si Samson, siya na lamang po yung kahuli-hulihan pong hukom sa bayan po ng Israel. Ito po yung panahon na kung saan wala na po silang leader. Namatay na po si Joshua. Kung bakit po meron pong aklat ng mga hukom, sapagkat ang Diyos po ay nagbangon po ng mga judges or ng hukom para po maging pinuno. Sapagkat alam niyo po ba na ang mga tao sa panahon pong ito ay dahil wala nga pong namumuno sa kanila, ay sila po'y gumagawa ng mga bagay kung ano lang yung tama sa sarili nilang mga mata. Okay? Yung ano lang yung tama sa kanila, hindi po yung ano ba yung sinasabi ng Diyos. So, ang tao po, pagka sila ay lumalakad ng ayon sa kanilang sariling mata, ang sabi ng Biblia po, ang tao po ay mangmang. Pag tayo po ay lumalakad ng ayon sa ating sarili pong pagkaintindi. Sapagkat tunay nga po na hindi lahat ng mga bagay nakikita po natin.
hindi lahat ng bagay na uunawaan po natin. Lalong-lalo na po itong salita ng Diyos. Hindi po natin to kayang unawain sa ating sarili lamang. Kinakailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para po ang kanya pong mga salita ay atin pong maunawaan. So mga minamahal, eto na nga po, makikita nyo po na nagsimula po kay Othniel, kay Jephthah, kay Ehud, makikita nyo po yan sa Book of Judges. But the main story na ipinakita po dito ng Bible, mga minamahal, at ito po yung naging sikat po sa atin. Ito pong story po ni Samson at ni Delilah. So punta muna po tayo sa character po ni Samson. Sino po ba si Samson? Okay. So marami pong tao ang alam po ngayon ay yung cellphone na Samsung, Pero yung Samson sa Bible hindi po kilala. Kaya po mga minamahal, kung hindi nyo pa po kilala si Samson, kayo po ay manood, mag-stay po sa video na ito para makilala din po ninyo. According to the Word of God. Hindi po yung kuro-kuro lamang o palapalagay lang po natin. Mismo po sa Biblia, babasahin po natin. Sino po ba si Samson? So mga minamahal, nag-start po ang buhay ni Samson in the chapter 14. Okay, so makikita po natin dito sa chapter 13 verse 21 ay dito po ay nagpakita po ang anghel ng Panginoon sa mga magulang po ni Samson. Dahil hindi nga po sila magkaanak, ay binigyan po sila ng isang anak na lalaki. Ang pangalan po nito ay si Samson. So mga minamahal, si Samson po ay ang kanya pong parents ay si Manoah, Makikita nyo po yan dito po sa Biblia. At makikita rin po natin dito sa Biblia po ay si Samson po ay meron pong katangian po na pagiging Nazareo. Mga minamahal, nais ko pong sabihin sa iyo na magkaiba po ang taga-Nazareno at Nazareo. Okay? Yung Nazarene at saka po Nazarite. Pag sinabi po nating Nazareo, sila po yun sa Biblia po, hindi po sila nagpapagupit ng buhok. Hindi po sila nagpuputol ng buhok, mga minamahal. So, dito po kinuha po yung bakit si Jesus Christ o yung itim na Nazareno, bakit mahaba po yung buhok. Atin lamang pong kaklaruhin. Mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo na si Jesus Christ po ay taga Nazaret. Siya po ay Nazareno, hindi po siya Nazareo. Kaya po si Jesus Christ po, mga minamahal, hindi po mahaba ang buhok. Okay, so makikita po natin dito sa chapter 16 na sinabi po ni Samson, at isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. So mga minamahal, meron pong kakaibang katangian po si Samson na pinapakita po ng Biblia. Siya po'y isang Nazareo. At sinabi po niya na yung kanya pong calling ay maging malakas na lalaki. Kaya nga po siya po ang isa sa mga judges. At makikita po natin mga minamahal na si Samson po ay may katangian po talagang kalakasan. Yung kalakasan po na higit po sa ordinaryong tao. Kumbaga po ay dumudurog po ng bato. More than pa po sa mga superhumans na mapapanood nyo po sa TV. At sa ibang bansa. So mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo, sino po ba si Samson at ano ang connection niya sa kaligtasan ng Diyos? So mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo na si Samson po is the typology of Christ. Si Samson po, mga minamahal, ang tumatayo po ditong Jesus Christ, mga minamahal. So, ulitin ko po sa inyo, pag sinabi pong Nazareo, hindi po maitim. So, sa history po ng Roman Catholic, bakit po maitim na Nazareo? Kasi po, yung imahe daw po ni Jesus Christ, mga minamahal,
nung panahon pong yun ay nasunog daw po yung yung barko na sinasakyan po nung puon, yung poong Nazareo. Opo. At ito lang daw po yung mga minamahal, hindi po nasunog, no? So ito po ay naging po ay kumbaga po sa kalakaran po ng mga Romano Katoliko, nagiging banal ang isang bagay na pambihira. Pero mga minamahal, kailanman po ay hindi po natin pwedeng itulad sa larawan po ang Panginoon. Yan man po ay maputi, yan man po ay lalaki, yan man po ay mahaba ang buhok o maiksi ang buhok. Inutos po ng Diyos na wag po natin siyang tingnan bilang siya po ay may imahe. Ano ho? At nais ko lamang pong i-correct yung atin pong paniniwala na yun pong Nazareo po na nandun po sa Quiapo tuwing pista po ng Nazareno ay makapangyarihan at tunay po na nakapagbabago po ng tao. Mga minamahal, buksan po natin yung atin pong mga mata. Ano ho? Marami pong pumupunta po doon para gumaling. Pero sa totoo lang po, imbis na gumaling, lalo pong binawian ng buhay. Ano ho? Makikita nyo rin po doon mga minamahal na ang passion lang po nila kung bakit po lalapit po doon sa puong Nazareo ay upang sila po'y gumaling sa kanilang mga karamdaman at hindi po talaga magbago. At wag naman po kayong magtatampo sa akin sapagkat nakikita ko naman po talaga na yung pong mga nakasuot nga po ng maroon at saka po combine po ng yellow at maroon mga minamahal that represent the devotees of Nazarene, ano po, the Black Nazarene, ay kita nyo po doon habang naghihintay po sa itim na Nazareno, ay sumasyat po ng alak. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, ang mga maglalasing ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. And once again, uulitin ko po sa inyo, hindi po sa pagiging relihiyoso, hindi po sa pagiging mabuting tao, o hindi po sa ating pagsunod, mga minamahal, ang kaligtasan. Ito po ay biyayang kaloob ng Diyos na si Kristo po ay namatay sa ganang atin, na dapat tayo po yung parurusahan, tayo po yung susuntukin, tayo po yung haplitin, tayo po yung dapat ipako sa krus. Pero dahil po ng kanya pong biyaya, ang atin pong Diyos galing sa langit ay bumaba po dito sa lupa upang yung kasalanan mo at kasalanan to'y kanya pong pagbayaran. So ilang mga bagay po sa buhay po ni Samson nais ko pong i-share sa inyo. Dalawang bagay po ang nakita ko mga minamahal. Okay. Number 1, yung pangalan po ni Samson. So according to Matthew Henry, according to my research, ang pangalan po ng Samson, ano po, his name Samson has been derived by some from Shemes, meaning the sun. Okay, yung araw. Into a diminutive Solexigus. Okay. What is the meaning of Solexigus? The sun in miniature. Mga minamahal, ang ibig sabihin po ng miniature, ako po kasi ay electrical, ang ibig sabihin po ng miniature, maliit. Okay. So, kung sa tao po, unano, miniature. Okay. So, mga minamahal, ang ibig sabihin po ng miniature, maliit, at tapos po yung sun, araw. Maliit na araw. Mga minamahal, sa Bible po, sa mga awit, si Jesus Christ po yung nagpapakilalang ating araw. Ano po? Siya po yung ating sinag. Ano po? Siya po yung ating, kumbaga po, ay ilaw, mga minamahal. Pag pinag-usapan po yung araw, it speaks about light. Ano? Kaya nga po, pagka po umaga na po, lumiliwanag. Bakit? Kasi ang araw po ay talagang nilikha para lumiwanag po ang atin pong lugar. At kung ang araw po ay hindi sisilang, mananatili pong gabi. Ano? At tayo pong mga tao po, lahat po ay maagang mamamatay. Alam niyo kung bakit? Dahil pag ang tao pala po ay hindi po natatamaan ng sinag ng araw, kukulangin po tayo sa vitamin E. At yung vitamin E na yun ay napakahalaga po sa resistensya po ng tao. No? Manghihina po tayo at tayo po ay magiging anemic. Ano po? Walang sigla po yung atin pong katawan. At ito po'y magkokos po ng marami pong po ay defective sa atin pong katawan. No? So mga minamahal, si Samson po ay, ang ibig sabihin po ng kanya pong pangalan ay maliit na araw. Ano ho? So, bakit po siya ay pinangalanan pong ganito? Alam niyo po, sa buhay po ng magulang po ni Samson, ano po,
ay nagpakilala ang Diyos sa kanila bilang po araw. Okay, yun po ang ibig sabihin po nun. Kaya nga po mga minamahal, sa Bible po, kagaya po ng word na Shekinah. Ang ibig sabihin po ng Shekinah, nagpakita ang kaluwalhatian ng Diyos. So, kung ikaw nagkaroon ka ng anak, nakita mo yung glory ng Diyos, pwede mong ipangalan sa iyong anak si Shekinah. Okay, so kung gusto mo naman na ang pangalan ng iyong anak ay ang Diyos ay sumasa iyo, gawin mong pangalan ng iyong anak ay si Emmanuel. Ano? Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. So mga minamahal, ilan lang po yan sa mga pangalan po na tumutukoy po yan sa ating Diyos. So mga minamahal, si Samson po ay isa pong maliit na araw. Siya po'y maliit na liwanag. Okay, another thing mga minamahal, in the last breath of Samson, nakikita po natin dito yung ginawa po niya sa story. Verse 30, chapter 16, verse 30. Sabi po dito, at sinabi ni Samson, mamamatay nawa akong kasama ng mga Filisteo, at iniubos niya ang kanyang buong lakas, at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo, at sa buong bayan na nandoon sa loob, sa gayoy ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Mga minamahal, this verse speaks about the death of the Lord Jesus Christ. Ang galing, ano po? Mga minamahal, mapapansin niyo po dito, para po magapi ni Jesus Christ ang kanya pong mga kaaway, siya po'y kinakailangang mamatay. At makikita po natin dito mga minamahal sa story na binuwis niya po yung buhay niya para mamatay po yung mga Filisteo. So makikita po natin sa story, ano ba yung nangyayari po dito? So si Samson po mga minamahal, punta po tayo sa story, ay kumbaga po ay inutusan po ng mga Filisteo. Sa panahon pong ito, ang naghahari po sa Israel ay ang Philistines. So, ibig sabihin, sila po ay nakubkob po ng mga Philistines. Sila po mga minamahal ay parang mga, kumbaga po ay nakikipamayan lamang. Hindi po sila yung pinakang dito. Hindi po sila yung pinakang mayor dito or something na meron pong ika nga po ay katayuan. So, inutusan po ngayong itong asawa po ni Samson na si Delilah, kapalit po ng 1,100 putol na pilak, 1,100 pieces of silvers. And listen very carefully. Tandaan niyo po si Jesus Christ bago po siya mamatay, mga minamahal, ay makikita po natin na siya po'y pinagkanulo po ni Judas Iscariot sa pamamagitan po ng 30 pieces of silver. So mga minamahal, ito po ay futuristic event about the death of the Lord Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ko po mga minamahal, ito pong kwentong ito ay direct message that there is a coming Savior who will give and sacrifice His life for every one of us. So, sabi po dito ay ginamit po ng kaaway ng mga Philistines. Dito po sa Bible, ang mga Philistines po, ito po ay ang kampon po ni Satanas. Okay, they are the unbelievers. Sila yung mga taong makasalanan, masasama sa Bible. So, pagka po nag-aral na po tayo kay David at Goliath, si Goliath po ay isang Filisteo. So, maybe tomorrow, yun po yung atin pong pag-uusapan about kay David and Goliath. Pero mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, the symbol of the Philistines, sa kwento pong ito, sila po yung mga masasamang tao. Sila po yung gumagawa ng masama. At makikita po natin sa kwento na ginamit po si Delilah. Ito pong si Delilah, mga minamahal, siya po yung kahinaan po ni Samson. Kaya po mga minamahal, talaga pong na-prove po yung salita pong the fall of every man is a woman. So makikita po natin dito yung panunukso po ni Delilah sa kanya pong asawa. At dumating po sa hanggang 3 na
makikita po natin dito sa chapter 16, yung pangdadaya po ni Delilah na kanya pong asawa. So mga minamahal, tatlong bagay po yung sinabi po dito ni Samson para mawala po yung kanya pong lakas at niloko niya po si Delilah. Pero mga minamahal, makikita po natin dito na after po na sabihin po ni Samson ang kanya pong mga joke kay Delilah, ay siya po'y bumigay din. So mga minamahal, sa panahon po ng tukso, every one of us, para po tayong kagaya po ni Samson, every Christian, pwede po tayong matukso ng mga masasamang bagay. Ano? Pwedeng sa una, hindi muna, pangalawa, pangatlo, ayon, minsan dun po tayo bumibigay. Ano po, pag tayo po ay binobombard na po ng panunukso po ni Satanas, mga minamahal. So, I want to tell to you these three things. Ano po, una po yung pong sariwang yantok. Sabi po ni Samson, sabi ni Delilah, sabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Sinabi po naman ni Samson, pagka kayo kumuha ng sariwang yantok at ako'y talian ninyo, mawawala na yung lakas ko. Pero alam nyo po, nung tinalian po si Samson ng sariwang yantok, ay pinagbali-bali niya lang po ito na para pong hibla po ng mga minamahal, gapok na puno. No? So, another thing, yung pong lubid. Siguro, ito po ay kasing laki po ng lubid po ng barko. Ay tinali po kay Samson. But you know what? Ito po ay pinagpatid-patid lamang po na parang sinulid ni Samson. Ganun po siya kalakas. So, another thing is yung kung iyong habiin ang 7 tirintas sa aking ulo ng hinabing kayo. So, yung pong hinabing kayo, ay itetirintas daw po yung kanya pong buhok, hihina po siya. On the third time, mga minamahal, sabi po ni Delilah, ako'y niloko mo ng 3 beses. Mga minamahal, this story is been repeated. Sa story po ni Jesus Christ, nung siya po'y pinagkanulo din po ni Peter. 3 times din po na siya po ay niloko. So mga minamahal, ito pong si Samson speaks about the Christian. No? So, siya po, yung kanya pong pangalan at yung kanya pong calling speaks about Christ. Pero yung buhay po ni Samson na bilang makasalanan, alam nyo, tayo po yung nire-represent po ni Samson. Na kahit anong lakas po natin, meron po tayong kahinaan. At ano po yon? Dito nga po sa kwentong ito, siya po ay nilambing-lambing at nakipagsinta sa kanya pong babae na si Delilah, mga minamahal, sa babaeng Filisteo. So, kaya po mga minamahal, nabasa ko sa story na pag ang kasalanan po ay inyong nilalaro, isang araw kakainin ka ng iyong mga kasalanan. Huwag mong sasabihin yan ay konti laang. Huwag mong sasabihin tikim laang naman. Dahil lahat ng kasalanan po natin na pinaglalaroan, lahat ng yan, isang araw, ay atin pong pagbabayaran sa atin pong buhay. So, kagaya rin po ni Samson, mga minamahal, nahuli na nga po ang kanya pong kahinaan. Dito po sa kwento, ay inamin po niya yung kanya pong kahinaan. Ano ang sabi ni Samson? Ako'y nasareyo ng Diyos, wala pang dumadaang pangputol o pangahit ng aking ulo. Pagka pinutulan nyo ako ng buhok, mawawala nga yung aking lakas. Mga minamahal, I want you to know what is the meaning of this. Actually, wala naman po dun sa buhok talaga yung lakas. Ni Samson, mga minamahal. This speaks about the favor of God in the life of Samson. So bilang siya po'y nasareyo, tinawag siya ng Diyos para wag pong magpagupit ng buhok. So once na tayo po ay gumawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat sa atin, pinanghihinaan po tayo. Tayo po ay nanlulupaypay, mga minamahal. And this is what really happened kay Samson. Hanggang sa siya po ay nahuli at tinalian po
ng mga, ng mga Philistines. Dito po ay siya po'y nawala ng lakas at siya po ay nanghina, mga minamahal. So, ano po ang nangyari po sa kanya sa story? Sabi po dito, ay siya po ay itinali at dinukit po yung kanya pong mga mata. But you know what? Ito po yung sinasabi pong yung mga imposible po ay pwedeng imposible pag tayo po'y tumawag sa Diyos. So, sasabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, ay si Samson po ay typology din po ng mga Christians, mga Kristiyano. So, sa panahon pong ito, mga minamahal, siya po'y natalian na ng mga Pilisteo. Siya po'y pinagtatawanan na, siya po ay niyuyurakan na, mga minamahal. Yun po yung sabi dito eh. At makikita po natin dito, na ito pong si Samson po, gaano man po siya kalakas, ay meron po siyang kahinaan. So, si Samson po yung binabali lang po yung bunganga ng leon. Ganun po siya kalakas. So, yung leon, kaya niya pong patumbahin. Pero alam niyo po, kaya po siyang patumbahin ni Delilah. Ang lesson po nun, mga minamahal, ganito. Pagkakasama po natin ang Diyos, nagiging malakas po tayo sa ating kaaway. Pero pag tayo po, humiwalay na ang Espiritu ng Diyos sa atin, ang kaaway po ang naghahari po sa atin. Tayo po'y talo ng mga kaaway. Tayo po ay pinagtatawanan ng mga kaaway, mga minamahal. At makikita po natin dito, yung pong pagliligtas po ng Diyos, sa kwento rin po, mga minamahal, nung si Samson po, bago kumakalimutan, siya po nung pumatay po ng leon, binalikan niyo po yung pinatay niyang leon. At makikita niyo po sa kwento, dito po sa Judges chapter 14, verse 5. Nang magkagayoy lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timna at naparoon sa ubasan ng Timna at narito isang batang leon ay umuunga laban sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya at nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing. At siya'y walang anuman sa kanyang kamay, ngunit hindi sinaysay sa kanyang ama o kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. At siya'y lumusong at nakipag-usap sa babae at siya'y lubang nakalulugod kay Samson. At pagkaraan ng sandali ay bumalik siya upang kunin niya siya. At siya'y lumiko upang tingnan ang patay na leon. At narito, may isang kawan ng pukyutan sa loob ng bangkay ng leon. Okay. Ito po ay isa pong riddle na ginawa po ni Samson. Sabi po dito, at pulot pukyutan. Okay, to make this story clear to everyone, no, yung kanya pong pinatay ni leon, dapat po ang mag-aano po doon, mga minamahal, ay uod, di po ba? Kasi patay na po eh. Alam nyo, pagbalik po, marami po doon na honeybees. At ito po ay nagpuproduce po ng pulot, mga minamahal. Napuno po ng pulot pukyutan. So makikita po natin sa Bible na ang pulot pukyutan po yung katas po yung kanila pong inilalabas sa kanila pong katawan, yun po ay gamot. At yan po ay pagkain po, yung honey, no? So yan po minsan ay nilalagay, isang kutsarita, minsan sa ating inumin para po maging masarap, no? So mga minamahal, ito po yung illustration po ng mga mangangaral po na akin pong nabasa, no po. Parang ganito po, once na tayo po ay iniligtas na po ng Panginoon, kasi sa kwento nga pong ito, si Samson po ay tumatayong si Kristo, at yung leon naman po, mga minamahal, ito po yung si Satanas. Sabi po ng Pedro, ang kalaban nating dyablo ay humahanap ng masisila niya. Okay, so inillustrate po ng Bible na si Satanas po ay parang leon. But you know what? Pagkatapos patayin ni Samson itong leon, okay, parang ganito po yan. Tayo po ay makasalanan, masama, at meron tayong dyablo dati. Tama po? Nasa sa atin po yung pagiging leon. Tayo po, hindi pa naman nagagalit na. Yan ang ugali natin eh. Tayo, galit dun sa pumutang sa ating hindi nagbabayad. Pero tayo, abot-abot din naman ang pagtatago pagka may utang.
No? So, ganyan po tayo. Napaka-selfish po natin. Mga minamahal, ako po, I am proud to say before, ako po talaga'y anak ng dyablo. Sapagkat kung ano yung gusto ng dyablo, yun din po yung ginagawa ko. But you know what? Pag pinatay na po ng Panginoong Yesus ang leon sa ating buhay, yun po si Satanas, dinurog niya na po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mga minamahal, no, pinatay niya po si Satanas sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, sisibol po sa atin ang pulot. So mga minamahal, ganito lang po kasimple. Yung pong bitter, kasi paano mangyayari po, magkakaroon po ng honeybee dun sa loob po ng bangkay ng leon. Di ba? Sana yun ay nasa puno. Sana yun po ay nasa ibang lugar. Pero bakit nangyari po na nasa loob? Dahil gustong ipakita po ng Diyos na kahit po yun ay bangkay, pwede po doong lumabas ang pulot. Sa Bible po, ang katulad po niyang illustration, nung ang mga Israelites po ay nagreklamo sa Diyos, na sila'y uhaw na walang tubig, ay inutusan ng Diyos si Moses na kausapin yung bato. At mula po sa bato, lumabas po ang tubig. Yung po bang bato, lumabas yung tubig, is that a possible thing? Pwede ba yon? O yung umulan po ng tinapay, o nung isang dati, nung kamakailan lang po, ako'y nakabalita po ng umuulan daw po ng isda. Sabi ko, pwede kaya mangyari talaga yon? So mga minamahal, yung umulan ng yelo, talagang totoo po yon. Pero yung umulan po ng isda, ay hindi ko pa po masasabing totoo nga, no? Dahil po, hindi ko pa rin talaga nakikita yung umulan po ng isda. Merong nagkwento po sa akin ng umulan daw po ng isda. Sabi ko, hindi pa sinamahan po ng mantika at ng kawali para kompleto pang ulam na. Joke lang po. So, sa Bible po, yung wala silang makain, nasa disyerto po sila, ang Diyos po nagpaulan ng tinapay. Sa Bible, directly sinabi ni Jesus Christ, siya yung tinapay na bumababang galing sa langit. Alam niyo po ang lasa po nung tinapay na yun, lasang pulot. So ibig sabihin, yung tinapay na yun may pulot. So yung pulot na yun, it speaks about the sweetness of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang sabi po ng Psalms 34 verse 10, tikman ninyo ang Panginoon, no? Sa inyong lasahan, sapagkat siya'y mabuti. At totoo nga po mga minamahal. Kaya pag nakakilala na tayo sa Panginoon, ito po ay isang pambihirang bagay na pwedeng gawin sa inyo ng Diyos. Kagaya po ngayon, meron po akong mga tagapanood po ngayon na lahat ay sinusubaybayan. Mula po Bible study, prayer meeting at every Sunday service, nakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang unang ebidensya po na ang pulot lumalabas na mula po sa ating pong pagiging makasalanan, yung tayo po'y makasalanan pero nag-e-enjoy tayo sa salita ng Diyos. Imposible po 'yon. Hindi po 'yun karaniwang bagay mga minamahal. Sapagkat sabi ng Bible, yung laman kaaway po ng kautusan ng Diyos. Kaaway po 'yan ng Bible. Kaya nga po nung si Jesus Christ po ay bumaba dito, pinatay nila si Jesus Christ. Bakit? Because si Jesus Christ yung liwanag at ilaw ng sanglibutan in John 3:19 mga minamahal. So, mga minamahal, yung pong leon po na tinutukoy dito, lumabas po doon yung malakas, ganito po. Nung tayo po'y mahina pa, inibig tayo ni Kristo. At lumabas po sa atin ng mabubuting bagay, hindi po dahil tayo'y mabuti. And the only thing that differs, ay meron na po tayong Kristo sa ating buhay. Kasi dati naman gumagawa na tayo ng mabuti Di ba? Ang pagkakaiba nga lamang po, gumagawa na tayo ng mabuti na meron tayong katiyakan ng pagpunta sa langit. Hindi po kagaya nung iba, talaga naman po, ginamit pa po yung verse sa Bible, sa Matthew, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Yung po mga taong tiis na po lagi sa paglilingkod sa Diyos para lang maging kalugod-lugod sa Diyos, ay hanggang kamatayan po nagtiis. Pero sa Bible po mga minamahal,
Ang pagtitiis po alang-alang sa Diyos, yan po yung magbibigay sa atin ng buhay at kagalakan. Opo, yan po ay maraming beses ko nang naranasan sa aking buhay. Ang katuwaan sa buhay ay hindi po nakadepende sa sirkumstansya. May mga taong mayaman, pero malungkot pa rin. May mga taong may pagkain, pero gutom pa rin. May mga taong marami ng asawa, manyakis pa rin. May mga tao pong languna sa alak, naghahanap pa rin ng alak. May mga taong mamamatay na sa paghitit ng sigarilyo, naninigarilyo pa rin. Mga minamahal, ang tao'y imposibleng makawala sa kanyang pagiging alipin ng kasalanan. But because of Christ, at dito sa kwentong ito, ito'y walang iba kundi po si Samson, na siya po yung pumatay at nilamuray niya ang kaaway sa ating buhay. Kaya nga po mga minamahal, pagkakasama natin si Kristo, hindi tayo kayang talunin ni Satanas. Pero ito po, bilang Kristiyano, may pagkakataon pa rin sa ating buhay na tayo po'y tinatalo ni Satanas. Yung tayo po ay nagtitiwala sa ating sarili, nagyayabang tayo po ay akala natin tayo yung magaling, tayo yung mabuti, hindi na natin napupuri ang Diyos. So mga minamahal, isa pong malinaw na pagpapakita ng Biblia na wala po sa atin ang lakas. Kagaya po ni Samson, dahil kung talagang sa kanya po yun, abay nung pong pinutol ang kanya pong buhok, ang ibig sabihin kasi nun, nawala na po siya dun sa kalooban ng Diyos eh. Yun pong ibig sabihin nun. At siya po ay sa bandang huli ng kanyang buhay, siya po'y dumalangin. Ano? At siya po'y dumalangin na ika nga po ay muli po siyang bigyan ng lakas ng Diyos. Minsan pa. Ano yung salitang minsan pa? Yun yan, ano po, may pagpapakumbaba po doon. Panginoon, huling beses na ito. Ako'y muli mong palakasin. Alam niyo po, applicable po yan sa buhay nating mananampalataya. Step 1 at a time. No, wag po agad, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas habang buhay. Dapat araw-araw po tayong humihingi ng lakas sa Panginoon. No, hindi po yan yung, Panginoon, ngayong araw na ito, ako'y puspusin mo ng kalakasan. Hindi po yun makukuha sa ganun eh. It takes time, it takes trainings, it takes duties and responsibilities para tayo po'y tumibay, para tayo po'y lumago sa pananampalataya. No? At ang inyo pong lingkod, marami na rin po akong dinaanan sa buhay pananampalataya at hindi po ako naging ganito dahil lamang po isang araw ay nakinig ako ng Bible. Simula po nung ako'y nakakilala, year back 2011, hanggang ngayon nag-aaral pa rin po ng salita ng Diyos. So ikaw, ilang taon ka nang nag-aaral ng Bible? Kaya mo bang saysayin sa akin ang laman ng Bible? Ngayon, kung hindi mo pa kayang saysayin, kung ako nga, kaya ko na pong saysayin kung ano po kaya ko nang ikwento sa inyo, ano ba yung pagkakasunod-sunod. Hindi ko po sa ulo ang Bible, pero kaya ko po yung isa-isahin po sa inyo. Ano po, sa bawat book, ano yung kwento dyan, ano yung nangyari dyan, ano yung pinatutungkulan yan, kaya ko na pong sabihin. Pero alam niyo po, minsan, alam ko lang, pero hindi ko po kayang gawin. Bakit? Sapagkat ang kalakasan ay nagmumula po sa ating Panginoon. At makikita po natin, dito po ako mag-e-end ngayon pong gabi, na muli po ay binigyan ng Diyos ng kalakasan, ito pong si Samson. Sabi po dito, at sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo. Verse 28, I'm sorry. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako. Alam niyo po, pag tayo po ay ligtas na at talagang tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, meron pong kapakumbabaan. Alam niyo po yung salitang alalahanin mo ako. Alam niyo po yung feeling na yung bang hindi tayo pinagpala ng Diyos because we deserve the blessing of God. But because of His mercy and because of His grace that He bestowed upon us. Mga minamahal, mali pong sabihin na mahalaga tayo sa Diyos. Sa totoo lang po, pag ikaw ay wala kay Kristo, wala kang halaga sa Diyos.
Totoo po yan. Dahil kung may halaga ka sa Diyos, bakit kanya dadalhin sa impyerno? Di po ba? So, kumbaga sa anak, kung mahalaga yung iyong anak, papayag ka ba? Siya mapunta sa kulungan? Ikaw ba'y matutuwa at tatawa ng iyong anak ay nasa kulungan? I believe, hindi mo kayang gawin yun. Pero alam niyo po, dahil mahalaga sa Diyos ang kamatayan ng mga banal, sabi ng mga awit, ay nalulugod siya sa atin pong kamatayan. Bakit? Sapagkat pag tayo po'y namatay, if you're a believer of God, sabi ng John 11:25, bagaman tayo'y mamatay, ako ang pagkabuhay na magmuli. Ang sino mang mamatay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, dumalangin po dito, nagpakumbaba. Every time na tayo po ay nanghihina, tayo po ay walang pag-asa, ang simbolo po ng paglapit sa Diyos ay sa magitan po ng prayer at yung laman ng ating prayer. Nasabi po dito, alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang. Alam niyo po yung request na hindi po makapal ang mukha. Yung bang parang pag binigyan ka ng isang bagay, binigyan ka ng cellphone, no? Sasabihin mo doon sa nagbigay ng cellphone, ano ba naman tong hiningi kong cellphone sa iyo? Hindi mo pa nilagyan ng ng casing at pinilagyan ng tampered. Ano ka ba naman? So, I believe hindi mo kayang sabihin 'yun. Yung panghingi mo lang yung cellphone, hindi mo kayang sabihin 'yan. Alam niyo po, yung mga taong may kapakumbabaan, ito po, ibigay man ito o hindi ng Diyos, wala po tayong dapat na ireklamo sa Kanya. Bakit? We don't deserve any good thing from God. But if you are faithful in Him, sabi naman ng Panginoon, ask anything in my name, and it shall be given unto you by my Father in heaven. So, mga minamahal, as we end up, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata, at si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay, at isinuway sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at isa sa kaliwang kamay. Mga minamahal, ito na po yun. Yung pagganito po ni Samson, may katulad po yan, no? Bago po siya mamatay. Ito na po yung pagpapakita po ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, na yung kaliwat kanang kamay po niya ay kailangan pong mailagay doon. It speaks about the cross. Ano po? Para po yung kaharian po ng dyablo po ay matumba. Kailangan niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. And you know what happened? Nung nagiba po yung dalawang poste, yun lang pala ang nagpapatibay po doon sa pinagtitipunan po nila. And alam nyo, nung ito po ay tinutulak po ni Samson, tinatawanan siya ng mga tao dito. Ang sabi ng mga tao, wala na yan, mahina na yan, putol lang buhok niyan hindi niya na yan kaya. But you know what? Because totoo ang kapangyarihan ng Diyos, lumapit lang tayo sa Kanya, and once more, God will hear our prayer like Samson. Binigyan uli ng lakas. Could you imagine yung dalawang malaking poste na hindi mo kayang yapusin? Itutumba mo ng ng iyong mga kamay. Sabi ng mga tao, imposible yan. But you know, walang imposible sa Diyos. Lahat ay mangyayari kung ito'y gugustuhin ng Diyos. So mga minamahal, napag-usapan po natin, and I hope and I pray na dun po sa mga sinabi ko po sa inyo about Samson, yung kanyang buhay, kanyang character, ay makita po natin ang pagliligtas ng Diyos. At muli po, wala pong ibang pinapakilala, kundi ang nag-iisang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng John 14 verse 6, to everyone nakikinig po ngayon, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Ang sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
wika po ng ating Panginoong Hesus. Tulad po ng inyong lingkod, minsan pa sa buhay ko, nagsisi po ako at sinampalatayanan ko po si Jesus. Kaya po pag pinag-usapan po yung mga barik-barik na yan, ang masasabi ko na nga lang yung ibabarik ko niya at magpapakabangag ako, ay gagastusin ko na laang para po sa pangangailangan po ng akin pong pamilya. Which is yung iba, ang katwiran, hayain ng walang makain basta makabili lang ng alak. No? Hayain ng magtiis ang asawa at mga anak basta masunod lang ang layaw. Ano? So mga minamahal, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po ako sa mga nakinig at sumubaybay po ng pag-aaral po ito. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po'y nagpapakumbaba. For without you, we can do nothing. Panginoon, sa katotohanan o Diyos, isa po si Samson sa mga tao pong maraming kahinaan. Nakita po namin sa buhay po ni Samson na siya po ay natukso po ni Delilah. And every one of us is subject for temptations. And most of the times, kami po ay nagkakasala. Kami po ay nakakagawa ng mali. Kami po ay nagagalit. Kami po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi matuwid sa iyo pong harapan. But still, Lord, your forgiveness and your mercy is greater than our sins. Lahat ng aming kasalanan ay kaya mong patawarin sa pamamagitan po ng pananampalataya namin sa iyo. If we believe in your name, Panginoon, kami po iyong patatawarin. And we cling to your promises. Ngayong gabing ito, salamat po sa bawat isa pong nakinig ng iyo pong mga salita. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay at the same time, hindi lang po yung buhay nilang material, physical, lalo tigit Panginoon, yung kanilang spiritual life. Na ito pong ginagawa namin pag-aaral na ito, Panginoon, ay tunay po na maging pagpapala po sa amin pong mga buhay. Na kami po maging aware sa paggawa ng masama at kami po ay manatili sa iyo pong kalooban. Maraming salamat po sa gabi pong ito, Ama. Ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. So ngayon pong gabi, maraming salamat pong muli sa inyong lahat na nanonood at kita po ulit tayo sa araw ng bukas sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Have a good night and God bless us all.